Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Otomatikong pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga nangangailangang pamilya tuwing tumataas ang presyo ng bilihin, mungkahi ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy Committee or PROTECT. Department of Migrant Workers pinabulaanang may mga Pinoy na na-stranded sa Pilipinas dahil may deployment ban sa Middle East. Philippine Veterans Affairs Office magtatayo ng mga veterans wards sa mga regional hospital. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Iminungkahi ng ilang senador sa Malacanang ang pagtatatag ng isang sistema na otomatikong maglalaan ng tulong pinansyal sa mga nangangailangang sektor tuwing tataas ang inflation. Isinusulong ng Senate PROTECT ang pagbibigay ng dagdag na ayuda sa oras na sumirit ang presyo ng pagkain, transportasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, Chair ng Senate PROTECT at Finance Committee, sa ilalim ng naturang sistema, mamamahagi ang gobyerno ng katumbas ng 3 buwang ayuda. Mangyayari ito kapag lumampas ang headline inflation sa 4%, 5% sa inflation o 1% sa transport inflation sa isang buwan. Gagana rin ang sistema kung tumaas ng 10 piso o higit pa ang presyo kada litro ng produktong petrolyo. Unang makikinabang dito ang mga benepisyaryo ng mga programang tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps. Dagdag ni Gatchalian, mabilis na mapoprotektahan ng gobyerno ang mahihirap mula sa bigat ng presyo ng mga bilihin nang hindi naghihintay na mag-aproba ng bagong programa. Pinabulaanan ng Department of Migrant Workers or DMW na stranded ngayon sa Pilipinas ang mahigit 40,000 overseas Filipino workers dahil sa deployment ban sa Middle East. Nilinaw ng DMW na patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga manggagawa sa Middle East sa kabila ng tensyon sa rehiyon. Noong Martes, nakipagpulong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa mga recruitment agency para suriin ang sitwasyon ng mga OFW sa rehiyon. Ayon kay Kakdak, hindi agad nangangahulugan na suspendido ang deployment sa isang bansa kapag tumaas ang alert level doon. Nakikipagtulungan anya ang DMW sa mga lisensyadong recruitment agency para mamonitor ang sitwasyon sa Middle East at matulungan ang mga OFW doon. Sinabi niyang responsibilidad nilang lahat na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW sa panahon ng krisis. Sa ngayon, pinapalawak ng DMW ang pre-departure orientation seminar para sa mga OFW sakaling magkaroon ng banta sa seguridad sa pupuntahan nilang bansa. Tuloy-tuloy din ang voluntary repatriation at suporta sa reintegration batay sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakikipagtulungan ang Philippine Veterans Affairs Office or PVAO sa Department of Health upang magtayo ng mga veterans wards sa mga regional hospital sa Pilipinas. Ayon kay PVAO Deputy Administrator Assistant Secretary Restituto Aguilar, sa oras na matapos ang mga ward, mapapalakas nito ang mga serbisyong inihahatid ng Veterans Memorial Medical Center or VMMC sa Quezon City. Makakatulong anya ito sa mga veteranong naninirahan sa probinsya dahil hindi na nila kakailanganing pang tumungo sa VMMC
para mag-avail ng serbisyo nito. Nais itaas ng ahensya sa 32 ang bilang ng nag-o-operate na veterans ward sa buong bansa mula sa kasalukuyang 6. Nasa 25 million pesos ang pondo na inilaan ng gobyerno sa bawat itatayong veterans ward. At sa ating balitang pangkalakalan, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero ng kasalukuyang taon ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA. Base sa pinakabagong Labor Force Survey, bumaba sa 5.1% ang unemployment rate nitong Pebrero mula sa 5.8% noong Enero. Bumaba rin ang underemployment rate sa 11.8% nitong Pebrero mula sa 13.2% noong Enero 2026. Samantala, bahagyang tumaas ang employment rate sa 94.9% sa naturang buwan o katumbas ng 49.43 milyong Pilipino na may trabaho o negosyo sa bansa. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, nangunguna sa employment ang industriya ng administrative and support services, partikular na ang call center. Samantala, naglatag ang gobyerno kasama ang mga business group ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Nakipagpulong si Executive Secretary Ralph Recto sa mga pribadong sektor nito lang Lunes, alinsunod sa direktiba ng Pangulo para mabawasan ang pasaning dala ng mga consumer at mga negosyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Kabilang sa mga hakbang na gagawin ng pamahalaan ay ang pagbawas sa logistics cost, pagpapabilis ng mga trade facilitation reform at paglipat sa renewable energy. Bilang pagsunod, mag-a-adapt naman ang mga business groups sa mga energy-saving measures, flexible work setup at pagtulong mapigilan ang hindi tamang pagpresyo sa mga produkto. Patuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng mga tulong at pakikipag-ugnayan sa mga industriya upang protektahan ang mga consumer sa mataas na presyo ng bilihin. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.